Sandali. Hindi ko nakakaya, Olga. Kanina pa tayo takbo na takbo. Mukhang hindi naman na nila tayo nasundan eh. Wala na sila. Hindi tayo sigurado dyan, ate. Tiisin mo na lang muna. Hindi tayo pwedeng pakampante, kaya halika na. Ano ba kasi yung mga humaabol sa atin yun, Olga? Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking ibon. Halos lalaki na yata ng tao ang mga yon. Hindi ko alam, ate. May hinala ako. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. May nakita kong kubo dun sa bandang dulo. Sa tingin ko may tao dun. Baka pwede tayong manghingi ng tulong, ate. Bago pa humilab ulit yung tiyan mo. Nakakainis naman kasi ang kuya mo, Olga eh. Alam naman niya kabuanan ko na nakuha niya pa magpunta sa ibang lugar. Hayaan mo na, ate. Kapag umuwi na si Kuya Romel, pagsasabihan ko siya. Kaya sa ngayon, mas mahalaga muna magiligtas kayo ng pamangkin ko. Kaya halika na. Aalalayan na lang kita para hindi ka gaanong mapagod. Sigurado ka bang may tao dyan sa loob, Olga? Oo, ate. May bukas na garapa galing dun sa loob, oh. Tsaka may naririnig akong naghahasa. Pero Olga, hindi ka ba natatakot sa itsura ng bahay na yan? Isa pa nakakapagtaka rin kasi wala man lang kahit na isang kapitbahay. Eh, anong gusto mo, ate? Dito ka mga sa labas? Baka mamaya balikan pa tayo dito ng dambuhalang ibon na yun. Mukhang ngayon na nga sila, ate. Nasa paligid lang sila. Sandali, dito ka muna. Kakatok lang ako sa bahay. Tao po? May tao po ba rito? Sino yan? Mga taga-kabilang barangay po kami. Baka po pwede kami makasilo ngayong gabi. Meron po kasi... Taga-kabilang barangay pa kayo? At bakit naman kayo napadpad dito? Anong kailangan nyo? Hindi ako tumatanggap ng bisita rito sa pamamahay ko. Ang mabuti pa, umuwi na kayo sa inyo. Pasensya na po kayo sa istorbo, Manong, pero may kasama po kasi akong buntis. Umihilab na ang tiyan niya. Kaya dadalhin ko sana siya sa ospital sa bayan. Kaya lang bigla na lang may humabol sa amin. Kaya napadpad kami rito. Baka po pwede kaming makituloy. Nakikiusap po ako. Ito na lang po kasing pinakamalapit na pwede namin silungan. Mga anak, dito sa bahay ko? Kumadrona ho ako. Marunong ako magpaanak. Kaya wala kayong dapat na alalahanin. Kailangan lang talaga namin ng masisilungan dahil baka abutan pa kami ng mga humahabol sa amin. Kumadrona ka pala, bakit naisipan mo pang ilabas ang buntis na kasama mo? Pinagluloko niyo ba ako? Hindi ho ganun, Manong. Ilang araw na ho kasing hindi mapaanak-anak tong hipag ko. Hindi ko na ho alam kung anong gagawin ko, kaya dadalhin ko na sana siya sa ospital kanina. Dahil kinukumbulsyon na rin siya. Kaya na ho, may humabol nga ho sa amin habang palabas kami ng baryo. Olga, mukhang ayaw yata tayong patuloyin. Huwag mo na siyang pilitin. Maghanap na lang kaya tayo ng ibang... Ate! Aray! Ate! Olga, umihilab na naman ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ang bata! Lalabas na yata ang bata! Ate! Ang Diyos ko! Ang panubigan mo! Bumutok na! Hindi na tayo aabot sa ospital! Manong! Manong, baka naman po pwede niyo na ho kaming patuloyin! Manganganak na ho itong hipag ko, oh! Sige na. Payag na akong dito kayo makituloy. Baka mapano pa yung kasama mo. Cargo di konsensya ko pa kayo. Handa na sanang singhala ni Olga ang lalaking may-ari ng kubong kinakatok nila ng mga sandaling yon nang buksan na nito sa wakas ang pintuan ng kanyang bahay. Ngunit bigla na lang siyang natulala nang sa pagtunghay niyang yon ay nasilayan niya ang pinakagwapo na yatang lalaking nakita niya. Ang lalaking lingid sa kaalaman niya ay siya palang babago sa takbo ng kanyang buhay simula ng gabing yon. Si Olga ay isang dating kumadrona sa kanilang probinsya. Siya rin po ay walang iba kundi ang aking lola. Nangyari ang karanasan niyang ito noong panahong ipinagbubuntis pa lang ng hipag niyang si Auring, ang panganay nitong anak, sa kanyang kuya Romel. Dalaga pa raw si lola noon. Siguro ay mga nasa 25 anyos pa lang siya kung tama ang pagkakatanda ko. Ngunit
Bago ko ito ipagpatuloy, gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo na binago ko ang pangalan ng mga taong involved dito para na rin sa sarili naming privacy. Ang kwentong ito kasi na bala kong ibahagi sa inyo ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na itinuturing ding lihim ng pamilya namin. Tawagin niyo na lamang po akong Angela. Hindi ko po totoong pangalan, pero magkukwento ako sa inyo na para bang ako mismo si Lola para hindi kayo malito. Sana ay magustuhan niyo ang kwento ng lola ko. Tutuloy ba kayo o hindi? Ha? Aray! Bigla na lang akong napaigik sa sakit nang maramdaman ko ang napakapinong kurot ni Ate Auring sa tagiliran ko. Hindi ko na malayang napatulala pala ako sa mukha ng lalaking kalalabas lang doon sa kubo. Tutuloy ho kami. Pasensya na. Ay, Olga, pwede ba saka ka na maglaway dyan sa pinatang yan? Lalabas na tong pamangkin mo eh. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Anong naglalaway? Hindi Sumunod kayo sa akin. Doon kayo sa kwarto. Para magawa niyo kung anong dapat yung gawin. Maraming salamat sa iyo. Sumunod kami sa kanya papasok sa loob ng bahay. Medyo madilim sa loob dahil iisang gasera lang ang buhay sa salas. Samantalang may kalakihan pala yun sa loob ng bahay kubo niya. Iginiya niya kami sa isang kwartong katamtaman lang ang laki. May papag at isang maliit na mesita sa tabi noon. Paigayin mo muna dito sa papag yung kasama mong buntes. Tapos, sabihin mo sa akin kung ano mga kailangan mong gamitin. Nadala ko naman dyan sa bayong namin yung mga gamit ko. Ang kailangan ko lang mainit na tubig tsaka palanggana. Kung ganun, sumunod ka sa akin sa kusina. Ikaw nang kumuha. Hindi na niya ako hinintay na sumagot at inunahan niya na agad akong lumabas ng kwarto. Nagpaalam muna ako kay ate tapos sumunod na ako agad sa kanya. Isinama ako ng lalaki sa bandang kusina kung saan nakalagay ang mga gamit niya gaya ng palanggana. Siya na rin ang nagsalang ng tubig na pakukuluin. Ayos na to, Manong. Maraming salamat sa iyo. Nagtataka lang ako. Bakit dito kayo napadpad sa bahay ko kung taga kabilang baryo pa kayo? Nasa bandang dulo na halos ito. Malapit na to sa gubat. Nung palabas na ho kasi kami sa baryo namin para magpunta ng sakayan patungong bayan, bigla nga may humabol sa amin. Kaya doon ko naisipang lumiko sa taniman ng kalamansi para hindi nila kami masundan. Dinire-diretso lang namin yung taniman hanggang sa dito na kami napadpad sa bahay mo, Manong. Sino bang mga humahabol sa inyo? At ganun na lang ang takot nyo? Sa tanong na yon ng lalaki, hindi ako agad nakasagot. Parang nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko sa kanya o hindi ang totoo. Dahil baka isipin niyang nababaliw na ako. Pero sa huli, ay wala rin naman akong ibang naisip na ipapalusot. Hindi ko alam. Basta ang nakita namin ni Ate Auring, mga ibon yun eh. Nahalos sila kinayata ng tao. Mga ibong may kakaibang huni at itsura. Mga aswang. Ha? Ano ibig mo? Huwag ka na magpanggap. Kumadrona ka, diba? Hindi na bago sa'yo ang mga ganyan. Kaya nga dun mo naisip na tumakbo at dumaan sa taniman ko ng kalamansi para makalusot kayo rito mula dun sa kabilang baryo, tama? Bakit hindi ka naglagay ng pangontra? Alam mo na palang posibleng aswangin ang ate mo. Nahihirapan din kasi akong sabihin kay Ate Auring ang tungkol doon. Hindi naman kasi laking probinsya yun eh. Nakilala kasi siya ng kuya ko sa Maynila. Kaya hindi siya naniniwala sa mga aswang. Isa pa, pastor kasi ang Kuya Romel ko. Pastor? Kaya pala. Ngayon alam ko na kung bakit hinahabol kayo ng mga hayop na yon.
Ano ka mo, Manong? May sinasabi ka? Ang sabi ko, huwag mo akong tawaging Manong. Mukha namang magkaedad lang tayo. Agustin ang pangalan ko. Yun ang itawag mo sa akin. Ganun ba? Pasensya na ulit, Agustin. Ako naman si Olga. Ang hipag ko, Auring ang pangalan. Salamat ulit sa pagpapasilong sa amin dito sa... Ha? Sino yon? May kumakatok yata. Halos sabay pa kaming napalingon ni Agustin noon sa may pintuan sa salas nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok doon. Kita kong napatiimbagang si Agustin bago niya ako muling hinarap. Sige na. Olga, tama? Puntahan mo na yung hipag mo sa kwarto pagkatapos mo dyan. Titingnan ko lang kung sino yung mga nasa labas. Sige. Nauna nang tumalikod si Agustin. Dumiretso agad siya dun sa may pinto at narinig kong binuksan niya yon. Habang ako naman ay inayos ko ang gatong nung pinapakulo kong tubig. Dinig kong may mga boses na nag-uusap sa labas pero nangingibabaw yung isang malagong at napakalalim na boses ng lalaki na talagang nagpakunot sa noo ko. Kaya napasilip ulit ako sa may salas. Nakatayo si Agustin sa mismong pintuan. Nakasandal siya sa hamba at prenteng nakapamulsa habang nakaharap sa labas. Bahagya lang ang awang ng pinto nun kaya bahagya ko lang ding naaaninag yung grupo ng mga taong kausap niya sa labas na ang pwesto ay ilang hakbang pang layo mula doon sa pintuan. Ang alam ko lang, hindi lang isa o dalawang tao ang nandoon. Huwag ka makialam dito, Agustin. Hindi ko gusto magkagalit tayo dahil lang sa ganitong bagay. Hindi ako masayang kaaway, kaya pagbigyan mo na lang ako. Mukhang pinagbabantal mo yata ako, Ramon. Nako, Agustin. Hindi. Yun lamang isang paalaala. Nagbabakasakali lang ako na mapabigyan mo kami ngayon. Lalo't kaarawan ngayon itong asawa kong si Inelda. Isa pa, hindi ko na naman gugustuhin magkasira tayo. Sayang naman ang pinagsamahan namin ng tatay mo sa mahabang panahon. Mabuti naman ho kung ganon, Ramon. Pero pagpasensyahan nyo na sana kung hindi ako papayag sa gusto nyo. Ang mga bisita ko ngayon, kailangan na magpahinga. Ang mabuti pa ho, magsiuwi na lang kayo sa inyo. Mga dayo lang sila, Agustin. Hindi sila kasama sa sakop ng proteksyon mo. Ipaubaya mo na sila sa amin. Huwag mo kaming hamunin. Nasa bahay ko sila. Kaya kargo ko na sila ngayon. Wala na kayong magagawa. Mukhang hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, bata. Kilala ko kayo, Inelda. Kilalang kilala. Ganon din ang halos buong angkan nyo. Hambog ka, Agustin. Hambog ka. Tama na yan. Hayaan mo na si Agustin, Inelda. Pero Ramon, Umuwi na tayo. Isinara ni Agustin ang pintuan ng bahay niya pagkatapos noon habang napapailing. Dahil doon, bigla akong kinutubahan ng masama. Kaya iniwan ko ang ginagawa ko sa kusina, tapos ay tumakbo ako papalapit sa kanya. Agustin? Oh, ha? Mga tunog ng pakpak yun, ha? Agustin, yun bang mga kausap mo ngayon lang? Yan bang pinsan mo? Hayaan mong manganak ng mag-isa doon sa kwarto? Ha? Olga! Tulungan mo ako, Olga! Ang pamangkin mo! Lalabas na talaga! Sandali! Nandiyan na ate! Naalala kong bigla si Ate Auring na sandaling nawala na naman sa isip ko dahil sa narinig kong usapan ni na Agustin at ng mga taong kumatok sa bahay niya kani-kanina lang. Humahangos akong tumakbo noon papalapit kay ate. Magsisimula na tayo, ate, ha? Ihanda mo ang sarili mo. Kalma ka lang.
Pagbilang ko ng 3, iiri ka, ha? Oo, Olga. Sige. 1, 2, 3. Napalingon akong bigla sa may pintuan ng kwarto nang biglang pumasok si Agustin. Medyo nakaramdam ako ng pagkailang para kay Ate Auring pero hindi ko naman mapaalis ang lalaki kasi siya ang may-ari ng bahay. Nakita kong may dala siyang kawad at tubo galing sa bakal. Huwag niyo akong pansinin. Ituloy niyo lang yan. Hindi ako titingin. May kailangan lang akong gawin sa bintana. Sige. Kailangan ko lang isara to ng maigi. Sinimulan niyang tibayan ang pagkakasara ng bintana ng kwarto habang ako naman ay pinagpatuloy ang pagpapaanak kay Ate Auring hanggang sa... Heto na. Heto ng anak mo, ate. Diyos ko. Salamat po't nakaraos ka na rin. Ang anak ko. Ate! Ate Auring! Ano yun? Bakit may mga umaalulong at kumakalampag sa bubong? Sila yon. Nakabantay pa rin sila sa labas. Hindi pa rin sila umaalis. Sila? Sinong sila? Yung grupo ni na Ramon, sila rin yung humahabol sa inyo kanina. Ibig sabihin, tamang ang hinala akong mga aswang yung kausap mo kanina? Tango lamang ang isinagot sa akin ni Agustin. Sobrang nanlaki ang mga mata ko dahil doon at napahigpit ang yakap ko sa pamangkin ko na patuloy pa rin sa pag-uha. Napalingon din ako kay Ate Auring na ngayon ko lang napansing nawalan na pala ng malay. Tana, bunso, ha? Shh. Huwag mong patahanin ng bata. Hayaan mo lang siyang umuha. Ano? Bakit naman? Baka lalo nilang pag-interesa ng pamangkin ko kapag umiyak siya ng umiyak. Hindi nila gagawin yon. Hindi mo ba naririnig ang mga palahaw nila sa labas? Nangihina ang mga yan. Kumadrona ka, di ba? Bakit hindi mo alam na isa sa mga pinakamabisang pantaboy sa anumang klaseng masasamang elemento ang uha ng bagong silang na sanggol? Ano ka mo? Pantaboy? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Pwes ngayon, alam mo na. Sumilip pa si Agustin sa bintana at nakita kong napangisi siya. O idilayas kayo ngayon? Olga, sige na. Pwede ka na huminga dyan. Nag-aalisa na sila. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya niyan. Bigla na lang tayong pasukay ng mga aswang na yan dito, ha? Hindi sila mga tanga para gawin yon. Ano yan? Baril ba yan? Bakit may ganyan ka? Sa tingin mo ba mabubuhay ako ng matagal dito sa dulo ng baryo namin nang mag-isa kung wala akong panlaban sa mga yan? Isa pa, hindi baril ang tawag dito. Sumpak to na ginawa ko. Hindi na ako nakasagot pa noon kay Agustin. Inasikaso ko na lang noon si Ate Auring at ang pamangkin ko dahil bigla akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa totoo lang, medyo nahiwagaan ako kay Agustin. Noon lang din kasi pumasok sa sistema ko yung narinig kong pag-uusap nila ng tinatawag niyang Ramon kanina, na ayon sa kanya ay aswang pala. Para kasing kilala niya ang mga ito at ayon pa sa narinig ko ay tila ba may koneksyon ang mga ito sa kanyang ama. Parang bigla tuloy akong nakaramdam ng takot ng mga sandaling yon, kaya hindi ko magawang makatulog. Binabantayan kong maigi ang pamangkin ko at ang hipag ko para pagsapit ng umaga kinabukasan, iuuwi ko na ulit sila. Ating gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Kanina ko pa napapansing pasulyap-sulyap ka sa akin. Anong iniisip mo? Ha? Wala. Wala naman ako iniisip. Huwag ka nang magmangmaangan dyan.
Halatang halata sa mukha mong may gusto kang malaman. Gusto mong itanong kung anong connection ko sa kanila, hindi ba? Pwede mo namang hindi sabihin sa akin. Hindi naman tayo magkakilala. Isa pa, baka mas makabubuti kung mas kaunti ang nalalaman ko. Para hindi kami lalong mapahamak ng hipag at pamangkin ko. Kilala ko ang kuya mo. Si Romel, tama? Ha? Siya lang naman ang pastor na kilala kong taga dyan sa kabilang baryo. Magkakilala kayo ni Kuya Romel? Oo. Magkababata kaming dalawa. Kaya nga sa tingin ko, mas kailangan mong malaman ang sasabihin ko sa'yo. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa sinabing yon ni Agustin. Anong sasabihin mo? May dapat ba akong malaman? Si Romel ang hinahabol ang grupo ni Ramon. Sa tingin ko, yun ang dahilan. Kaya gusto nilang makuha ang anak niya. Ano? Bakit naman? May nagawa bang kasalanan sa kanila si Kuya Romel? Meron. Malaki. Ay, Diyos ko. Pwede ba, Agustin? Diretsahin mo nga ako. Ano bang ibig mong sabihin? Napatay ni Romel ang nag-iisang anak ni Ramon noon. Si Liana. Liana? Teka, si Liana, yung dating nobya ni Kuya Romel. Oo, siya nga. Ay, Diyos ko. Seryoso ka ba din sa sinasabi mo? Hindi magagawa ni Kuya yung sinasabi mo kay Liana. Hindi ganun ang kuya ko. Hindi sinasadya ni Romel ang nangyari. Bata pa kami noon. Nawala si Liana sa sarili ng mga sandaling yun. Naalaman kasi ni Romel ang tungkol sa totoong pagkatao ni Liana. Kaya nakikipagkala siya rito. Pero ayaw pumayag ni Liana. Nagbanta si Liana na kapag iniwan siya ni Romel, Ano? Parang biglang nagdalawang isip si Agustin kung itutuloy pa ba niya ang mga sinasabi niya o hindi na. Pero sa huli, bumuntong hininga siya at muling nagsalita. Nagbanta si Liana na babalikan niya ang nag-iisang babaeng kapatid ni Romel. At ito ang gagawin nilang handa ng angkan niya sa darating niyang kaarawan. Nagaganapin sana noon, kinabukasan. Nagdilim ang paningin ni Romel nang malamang ikaw ang balak gamitin noon ni Liana laban sa kanya. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. Kaya humantong sa sakitan ng pagtatalo nila. Hanggang sa nagawa na nga niyang bawiin ang buhay ng dalagang aswang na yun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi totoo yan. Kahit kailan naman hindi ka nabanggit ni Kuya sa akin. Imposible yung mga sinasabi mo. Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Ang akin lang, nagawa kitang balaan. Dahil alam kong pinabalak mong umuwi na bukas. Kasama ang pamangkin at hipag mo. Mag-ingat ka sa pagdidesisyon, Olga. Kung akong tatanungin, mas magiging mabuti kung dito muna kayo. Hanggang sa umuwi na si Romel. Hintayin nating sunduin na lang niya kayo rito. Pero nasa iyo pa rin naman yun. Sige nga. Kung nagsasabi ka ng totoo, paano nalaman ni Kuya ang tungkol sa pagiging aswang ni Liana? Ako ang nagsabi sa kanya ng tungkol doon. At bakit mo naman alam yon? Ano ba talagang koneksyon mo sa mga aswang na yan? Dahil ang tatay ko, kabilang sa kanila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig kong inamin ni Agustin. Kinumpirma niya yung kanina ko pang hinala. Ha? Ibig sabihin? Ang tatay mo aswang din? Kung ganun, ikaw ay... Si tatay ang huli sa pamilya namin. Huwag ka mag-alala. Matagal nang tumiwalag ang angkan namin sa naturalesa ng pagiging aswang. Olga, isa lang akong hamak na magsasaka. Nung araw sabi sa akin ng tatay ko, kami lang ang naniniraang angkan ng aswang sa lugar na to. Hanggang sa dumating ang isa pang lahi. Na bagamat mas mahina at mas mababa ang uri sa amin, ay mas marami naman ang pilang at mas agresibo. Nagkaroon ng tagisan ng lakas at pagalingan sa pangangaso ng biktima. At sila ang nanalo noon.
Noong mga panahon yung kasi, kakaunti na lang sa lahi namin ang kumakain talaga ng tao. Karamihan puro hayop na lang. Matagal na kasing nagbalik loob sa Diyos ang iba. Kaya halos wala kaming nagawa. Nang pati ang angkan namin ay sakupin na ni Ramon. Si tatay, na siyang dapat na susunod na pinuno ng angkan namin noon, nakipagkasundo na lang sa kanila. Hiniling niyang hayaan kami nitong mabuhay ng tahimik. Pati ang iba pa sa angkan namin, kapalit ng pagpapaalipin niya sa kanila. Diyos ko. Pero kung may lahi kang aswang, ibig sabihin, natatakam ka pa rin sa dugo at laman ng tao? Bakit, Olga? Natatakot ka ba? Siyempre naman. Malay ko ba kung may bala ka palang lapain kami? Kaya mo kami pinayagang makituloy dito. Totoo nga ang sinabi ni Romel tungkol sa'yo. Iba ka raw mag-isip. Masyadong eksahirada. Kaya pala ayaw niyang ikwento sa'yo ang tungkol sa akin. Matagal na kitang kilala dahil sa mga kwento ni Romel, Olga. Sino ba naman ang mag-aakalang isang araw bigla na lang may kakatok na kumadrona sa pintuan nitong kubo ko para makituloy dahil hinahabol sila ng mga aswang. Tapos, magkakataong ikaw pala yon. Teka, wag mo nga akong pagtawanan. Sagutin mo ang tanong ko, seryoso ako. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom o kakaibang kalam ng sikmura? Wala ka naman sigurong balak na lapain kami, ano? Hindi ako natatakam sa dugo at laman ng tao, Olga. Dahil kahit kailan hindi ko naman natikman yan. Hayop lang naman ang kinakain ko. At tulad nyo, iniluluto ko rin yon. Kahit kailanman, hindi pa ako kumain ng hilaw na karne. Pwede ka nang makampante ngayon at magpahinga. Para akong nabunutan ng tinik nang sabihin yun ni Agustin, nang may ngiti sa labi at nakatitig sa mukha ko. Bigla na lang namula ang pisngi ko dahil doon. Sa totoo lang kasi, hindi ko matagalan ang titig ng gwapo niyang mukha. Mestizo kasi si Agustin, matangkad, mahahaba ang pilik mata, at ang kulay ng mga mata niya ay mapusyaw na kayumanggi. Oo nga pala, Agustin. Kung hindi kami uuwi ni Ate Auring bukas, paano malalaman ni Kuya na nandito kami? Madali lang yan. Bukas, uutusan kong pinsan kong si Herman na hanapin si Romel. At ibalitang nandito kayo sa puder ko. Maraming salamat sa iyo, Agustin. Ayos ka naman pala eh. Akala ko nung una, suplado ka talaga. Pasensya ka na rin sa akin kanina. Hindi ko kasi gustong may napapadpad na ibang tao rito dahil delikado. Naiintindihan ko. Ninitaan lang ako ni Agustin noon bago niya sinabing pumasok na ako ng kwarto at tabihan sina Ate Auring at ang pamangkin ko para makapagpahinga na rin ako. Siya naman daw ay doon na lang matutulog sa may salas. Hindi ko alam kung bakit, pero ng mga sandaling yon, pakiramdam ko ligtas kami sa pangangalaga niya. Kaya nakatulog ako ng mahimbing. Hanggang kinabukasan ay tanghali na pala nang magising ako. Sige, Insan. Ako na bahala. Siguro mamayang hapon, makakabalik na rin ako. Babalitaan kita kapag nakita ko yung kababata mo. O sige, pagkatapos mong kumain, lumakad ka na para makauwi ka kaagad. Oo na, pero hindi mo man lang ba ako ipapakilala dun sa kapatid ni Romel? Patingin nga kung totoong maganda. Minsan ka lang pumuri ng babae. Gisingin mo na't makilatis. Hiraulo ka talaga. Aray ko. Ikaw naman, Insan. Akala mo naman ay aagawan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatalunin pagdating sa babae. Talaga nag-aanap ka ng sakit ng katawan, no? Biro lang, biro lang. Pupungas-pungas pa akong lumabas nun sa kwartong tinulugan namin ni na Ate Auring. Naabutan kong may lalaking kabiroan si Agustin sa salas at kumakain sila ng hapunan.
Napalingon sila sa akin at nakita kong medyo nagulat pa sila nang makita ako. Oh, Olga, gising ka na pala. Halika, sumabay ka na mag-almusal sa amin. Sige. Magandang umaga sa'yo, Olga. Ako nga pala sa hermano. Pinsan nitong si Agustin. Kababata ko rin ng kapatid mo. Pinsan? Napalingon akong bigla noon kay Agustin. Naalala ko kasi bigla ang usapan namin tungkol sa nakaraan ng angka nila at ng koneksyon nila sa mga aswang. Huwag ka mag-alala. Parang katulad ko lang yan si hermano. Sabi ko nga sa'yo, si tatay na ang huli sa angka namin. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita aaswangin. Mukhang tinamaan yata ng lintik itong pinsan ko sa'yo eh. Mahirap pa naman tong kalaban. Gago ka talaga. Umalis ka na nga. Una! Gusto mo lang suluhin si Olga eh. Bigla akong nahiya sa ginawang pagbibiro ng pinsan ni Agustin. Napayuko ako dahil pakiramdam ko pulang-pula na ang pisngi ko ng mga sandaling yon. Hindi ko tuloy nagawang pansinin ng binata ng umagang yon hanggang sa magpaalam itong lalabas para tingnan ang palayan niya na nasa likuran lang naman pala ng kanyang bahay. Naiwan ako nag-aasikaso noon sa nanghihina pa rin si Ate Auring at sa pamangking kong bagong panganak pa lamang. Ate, bakit naman nakaupo ka na agad dyan? Hindi ka pa nga nakakabawi ng lakas eh. Di ba sabi ko mahiga ka lang? Ayos ka na ba? Ano ka ba? Huwag ka nga eksahirada dyan. Ayos lang ako, no? Nakatulog naman ako ng maayos. Hindi naman pasaway tong pamangkin mo. Kanina pa nga tutulog sa tabi ko eh. Gigising lang kapag gutom. Kahit na, baka mamaya niyan mabinat ka ate. Huwag ka masyadong mag-alala sa akin. Lalo na ngayon. Mukhang sa wakas nakahanap na rin ng katapat yung puso mong pihikan ha? Ano? Ate Auring, ano bang pinagsasasabi mo dyan? O sus, kunwari ka pa dyan. Ikagabi ko pa napapansin yung paraan ng pagtitig mo kay Agustin eh. Parang ako lang. Nung una ko nakita ang Kuya Romel mo. Sabagay eh. Magandang lalaki naman kasi si Agustin. Abay mukhang artistahin. Kung sa Maynila siguro siya maninirahan. Maraming kukuha sa kanya para mag-artista. Ay naku ate, mukhang ayos ka na nga. Ang lakas mo na namang mga asar eh. Seryoso ko no? Hindi ka naman na bata, Olga. 25 ka na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkakanobyo. Kung ako sa'yo, papatusin ko niyan si Agustin. Aba, gusto mo bang mapaglipasan na ng panahon niyang matres mo? Bigla na lang napasigaw si Ate Auring habang naglilitanya. Nang maya-maya ay napagawi ang tingin niya sa bukas na bintana ng kwarto. Kahit ako nagulat din nang makita kong may nakadungaw na dalawang matanda doon at mukhang kanina pang nakikinig sa usapan namin. Sino po kayo? Nagulat naman ho ako sa inyo, Manong, Ale. Ba't naman ho kayo nakasilip dyan sa bintana? Pasensya na kayo, mga iha. Ay, kanina pa kasi kami kumakatok dito sa pintuan pero walang sumasagot. Kaya napasilig kami rito nung marinig naming may nag-uusap. Ako nga pala si Kamyong. At ito naman ang asawa kong si Milagros. Kaibigan ko si Agustin. Ganun ho ba? Oo. Nandiyan ba siya? May bibigay lang sana kami ng asawa ko sa kanya. Naku, nandun ho siya sa may palayan eh. Baka po mamaya pang hapon ang balik niya. Iwanan mo na lang kasi ang isang buig ng saba dyan sa may pintuan nila. Alam mo namang ayoko magkakaharap kami ng lalaking yon. At baka tayo maisipan pa niyang gawa ng masama. Ano ka ba naman, Milagros? Ang tagal-tagal na nating
nagkakadaupang palad niyang si Agustin. Kailan niya ba tayo ginawa ng masama? Pinoprotektahan pa nga niya itong baryo natin laban sa mga halimaw layo. Kahit na, baka nakakalimutan mo, Mayong. Ang dugoong nananalaytay dyan sa ugat ni Agustin, kagaya lang din sa mga tinatawag mong halimaw. Hindi ka nakakasigurado sa mga katulad nila. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Kaya ikaw, kayong dalawang babae kayo, kung ayaw niyong mapahamak kayo, pati na rin yung sanggol na dala niyo, ay umalis na kayo rito. Milagros, tumigil ka nga. Nako, pasensya na kayong dalawa rito sa asawa ko, ha? Masyado lang kasi talaga ito kung mag-isip. Huwag niyo nang intindihin. Ay, kami ay uuwi na. Pakisabi na lang kay Agustin, dumaan si Kamyong at nag-iwan ng saging para sa kanya. Tangulang ang naisagot ko noon kay Kamyong. At pinanood ko na silang umalis ng asawa niyang si Aling Milagros na sumulyap pa ng masama pabalik sa bahay ni Agustin bago nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang hanggang sa daanan ay nagtatalo sila ng mister niya kaya napailing ako. May sayad yata sa ulo ang aling yun, no? Kung ano-ano sinasabi. Ha? Alin? Hindi mo ba narinig? May sinasabi sila tungkol sa mga halimaw. Parang mga sira. Ano kaya ibig sabihin ng mga yon? Ate, tungkol dyan. Wala ka bang natatandaan sa nangyari kagabi? Ano ibig mong sabihin? Alam mo naman kung anong dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? May humabol sa atin. Kaya tayo napadpad sa lugar na to. Yung malalaking ibon? O, ano namang kinalaman nun? Ate, yung mga ibon kasing yun ang tinutukoy na halimaw ng dalawang matanda. Hindi kasi mga ordinaryong hayop lang ang humabol sa atin kagabi. Kundi mga... Ano yun? Olga? Olga? Biglang sumulpot si Agustin sa kwarto at humahangos na tinawag ang pangalan ko. Agustin, anong nangyayari? Ano yung malakas na kalabog na yun sa bubong? Nandyan sila. Isarado mong bintana ng kwarto. Bilis! Agad akong sumunod sa kanya kahit na nakita ko si Ate Auring na puno ng pagtataka sa mukha. Teka, Olga, ano bang nangyayari? Mamaya ko nasasabihin sa iyo, ate. Isasara ko lang itong maigi para hindi nila tayo mapasok. Anong pinagsasabi mo? Sinong papasok? Mga aswang, Ate Auring. Ha? Mga aswang yung humahabol sa atin kagabi pa. Ano? Anong asama ang pinagsasabi mo, Olga? Hindi ka man lang ba nagtataka simula pa kagabi, ate? Walang ibong halos sinlaki na ng tao. Kahit sa ibang bansa, hindi ka makakakita nun. Yun ay dahil hindi naman ibon ang mga humahabol sa atin kagabi, kundi mga aswang na gustong patayin ang anak niyo ni Kuya Romel. Doon na nagsimulang mag-hysterical si Ate Auring. Niyakap nito ng mahigpit ang anak niya habang pinapanood ako kung paano ako mataranta sa pagsasara ng bintana. Itinulak ko rin ng mag-isa yung malaking cabinet doon sa kwarto upang iharang doon bilang dagdag proteksyon bago ako nagpaalam sa kanya. Isuot mo ito sa bata, Ate Auring. Huwag na huwag mong aalisin yan sa katawan ng anak mo, okay? Medalyang San Benito yan. Ibinigay sa akin noon ni Kuya dahil mabisang proteksyon daw yan. Laban sa kahit anong alagad ng masama. Teka, Olga, saan ka pupunta? Titingnan ko lang si Agustin, ate. Babalik din agad ako. Pero, huwag kayong lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi, ate. Isarado mong maigi ang pinto at bantayan mo ang bintana. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Ate Auring at lumabas na nga ako noon sa kwarto. Medyo nakampante ako dahil noon ko lang napansing sa buong kubo pala ni Agustin, yung kwartong yon ang pinakamatibay ang pagkakagawa. Dahil yun lang ang may sementadong pader at may kisame. Hindi yun basta-basta mabubuksan o mapapasok ng kung sino. Ligtas sina ate doon. Agad ako nagtungo sa may salas para dungawin si Agustin na nakita kong lumabas
na may nakasuksok na baril o sumpak sa tagiliran at may hawak-hawak pang tulos na gawa sa kawayan. Ramon! Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo kagabi? Bakit nandito ka na naman? Wala ka ba talagang isang salita? Sinasabi ko na sa'yo, hindi ko basta-basta ibibigay ang mga bisita ko sa inyo. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin ang gusto nyo, diyan na tayo magkakaproblema. Nakatingala si Agustin sa bubungan ng kubo niya. May kinakausap na hindi sumasagot. Pero ramdam at dinig ko ang mga yabag nito sa bubungan. Ganon din ang mga pag-angil nito na halatang galit. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla na lang may tumalon sa harapan ni Agustin galing doon sa bubong. Isang lalaki na walang kahit na anong suot na saplot. Alam mo kung gaano kalaki ang atraso sa akin ng kaanak nila, Agustin. Alam mo, Labas sila doon, Ramon! Isa pa! Nakaraan na yon. mag-iingat ka sa mga binibitiwan mong salita, Agustin. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Buhay ng anak kong kinuha ng lintik ng lalaki na yon. Kasalanan ni Liana ang nangyari. Alam mo rin yan. Matagal ko na kayong binalaan tungkol doon. Pero hindi kayo nakinig. Hinayaan niyong mahulog si Liana kay Romel. Kahit alam niyong hindi siya matatanggap ng kaibigan ko. Tumahimik ka! Wag mong kampihan ang mga yan. Agustin, dahil kung may dapat na makaintindi sa amin, ikaw yun. Hindi mo na ba naaalala kung paano pinatay ng mga katulad din ng mga tao ang nanay mo? Dahil sa pag-aakalang aswang din siya, kagaya ng ama mo. Huwag mong banggitin ang nanay ko sa usapang to, Ramon! Matagal ka nang lumayo sa mga taong yan. Hindi ba? Simula nang namatay ang nanay mo, kinalimutan mo na rin ang pagiging tao mo. Katulad ng ginawa mong pagtalikod sa lahing pinanggalingan natin. Ano't parang bumabaligtad ka na naman yata ngayon? Hindi nakasagot si Agustin sa tanong ng lalaking nakahubad na tinatawag niyang Ramon. Nakikinig lang ako sa kanila noon pero kahit papaano ay nakakakuha ako ng ideya kung ano ang pinag-uusapan nila. Bigla na lang napasulyap si Agustin sa direksyon ko. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Pero nilingon din ni Ramon ang sinisipat niya. Kaya nakita ko ring napatitig ito sa akin bago biglang napangisi at umiiling-iling. Pare-pareho talaga kayo ng ama mo. Pareho kayong tanga pagdating sa babae, Agustin. Huwag mong sabihin sa akin, may gusto ka sa kapatid ng walang yan. Huwag mong kalilimutan, Agustin. Pagkain lang natin sila. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako halimaw kagaya nyo. Matagal nang tinalikuran ng angkan namin ang pagiging halimaw. Matagal na kaming nabubuhay ng maayos. Hindi ko rin gustong kalabanin ka, Ramon. Pero binabalaan kita. Huwag na huwag mong gagalawin si Olga. Pati ang mag-ina ni Romel. At anong gagawin mo kung hindi ako sumunod sa iyo? Papatayin mo ko? Ha? Masyado ka yatang nagpapatawa! Ah! Anong ginawa mo? Ang bako! Sinabi ko na sa'yo, Ramon. Huwag mo kong hahamunin. Nakakalimutan mo na yata na kung hindi lang ako tumalikod sa pagiging katulad nyo, ako pa rin dapat ang papalit sa pwesto ng tatay ko. Nananalaytay pa rin sa dugo ko ang lakas at abilidad ng lahi namin. Sa tingin ko, sapat na yon para magawa kitang patayin. Oras na may ginawa ka sa kanila. Malinaw ang bantang yon ni Agustin. Kitang-kita ko si Ramon na nanlisik bigla ang mata bago ito biglang lumundag ng pagkataas-taas hanggang sa namalayan ko na lang na may malaking ibon na namang lumilipad palayo sa pwesto ng kubo ni Agustin. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko ng mga sandaling yon hanggang sa pumasok na si Agustin pabalik sa bahay. Agustin!
Olga, pwede mo ba akong tulungang magligpit ng mga gamit ko? Ganon din ang sa inyo ng hipag at pamangkin mo. Ano? Bakit naman? Aalis tayo pagbalik ni Hermano. Sigurado akong hindi pa rin titigil yung si Ramon. Lalo lang ngayon. Sigurado magtatawag na siya ng mga kasama niya para gantihan ako sa ginawa kong pananakit sa kanya. Ano? Bakit mo naman kasi siya tinusok ng tulos na yan sa paa? Para mo na rin hinamon ang pinuno ng mga aswang na yon. Hindi mo siya kilala. Kung hindi ko ginawa yon, hindi siya aalis dito. At sigurado kung uunahan niya ako. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik yan. At gawin mo na lang ang sinabi ko. Dali-dali na tuloy akong sumunod sa sinasabi ni Agustin ng mga sandaling yon. Kahit na natataranta, iniligpit ko ang mga gamit niya at ganoon din ang sa amin. Maya-maya pa, gaya ng sinabi niya ay dumating na nga si Hermano at laking tuwa ko nang makitang kasama na nito si Kuya Romel. Pati na rin ang isang may edad na babae na napag-alaman kong misyonarya rin katulad ni Kuya. Kuya! Olga! Diyos ko, buti na lang at ayos ka. Ang ate mo, nasaan siya? Nasa kwarto, kuya. Puntahan mo siya para makita mo rin ang anak mo. Oo. Pero ayos lang ba kayo rito? Hindi ba kayo nasaktan? Diyos ko, ang akala ko kapag wala ako sa tabi ninyo, hindi kayo mapapahamak. Pero nagkamali pala ako. Huwag ka mag-alala pare. Hindi nasaktan na mag-ina at kapatid mo. Mabuti na lang. Dito nila naisipang makisilong kagabi. Salamat sa'yo, pare. Maaasahan ka talaga. Saka ka na magpasalamat sa akin. Kapag sigurado na tayong ligtas talaga sila. Bilisan mo lang kunin ang mag-inamot. Lalakad na tayo. Buti na lang napagandaan mo na agad to, Insan. Tamang-tama lang na ibinili mo sa aking hiramin ng kapilya para may matuluyin tayo. Isinama ko si Sister Remedios dahil mas alam niya ang pasikot-sikot papunta ron. Maraming salamat o Sister Remedios. Wala yung anuman, iyo. Biktima rin ng mga aswang na yan noon ang pamilya ko. Kaya handa akong tumulong sa inyo. Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din namang mga tao? Bigla na lang nagkatinginan ng magpinsang Agustin at Hermano sa sinabi ni Sister Remedios. Kahit ako medyo napalunok. Hindi niya pala alam na ang dalawang kausap niya may lahi ring aswang. Kung ayos na lahat, tayo na. Siguradong papunta na ulit dito ang grupo ni na Ramon. Baka abutan pa nila tayo. Sige. Sumakay kami sa isang owner-type jeep na pagmamayari ni Hermano noon para maging mabilis ang biyahe namin. Kahit na malapit lang naman daw doon ang kapilya ni Naaling Remedios. Habang nasa biyahe, pansin kong palingalinga si Agustin sa paligid at ganoon din si Kuya Romel na siyang nagmamaneho ng sasakyan katabi si Ate Auring at ang anak nila. Nagsisiksikan kami noon sa loob ng owner jeep dahil maliit lang naman yon at ang tangkad pa ng magpinsang kasama namin. Wala sa amin ang nagsalita bukod kay Kuya Romel na noon ay pinapaliwanag kay Ate Auring ang lahat hanggang sa nakarating na nga kami sa wakas sa kapilya. Sige na. Bumaba na kayo at pumasok sa loob ng kapilya. Ligtas na kayo rito. Hindi kayo mapapasok ng mga aswang dito dahil banal ang lugar na ito. Teka, paano ka, Agustin? Hindi ka ba papasok? Dito lang kami sa labas, Olga. Magbabantay kami ni Insan. Ano? Hindi naman yata pwede yun. Baka mapahama kayo. Agustin, sumama ka na kaya sa amin sa loob. Ikaw naman, masyado kang nag-aalala dito sa Insan ko. Ano? Hindi kaya. Siyempre, iniisip ko lang din ang kapakanan nyo dahil tinulungan nyo kami. Huwag mo nga akong isian ng ganyan. Sige na. Pumasok ka na sa loob, Olga. Baka abutan ka ni Ramon dito sa labas. Hindi kami maano ni Hermano rito. Kaya namin sila. Isa pa. Hindi kami basta-basta pwedeng pumasok sa loob ng
kapilyang yan. Galing pa rin kami sa lahing isinumpa niya. Pero Bigla na lang nabitin sa ere ang sanay pagpoprotesta ko pa kay Agustin nang bigla na lang lumundag mula sa himpapawid ang isang napakalaking ibon na dumapo sa harap mismo ng sasakyan ni Hermano. Agad na napatayo si Agustin noon, pagkatapos ay hinawi ako papunta sa likod niya. Sabi ko kasi sa'yo eh. Pumasok ka na sa loob. Ang tigas ng ulo mo. Nagsalita siya nang hindi inaalis ang tingin sa halimaw na nasa harap namin. Ako naman noon ay hindi na nakapagsalita pa dahil yun ang unang beses na nakakita talaga ako harap-harapan ng aswang. Pinagitnaan ako ni na Agustin at Hermano dahil hindi nagtagal ay naglabasan na rin ang iba pang kalahi ni Ramon. Huwag kang aalis dyan sa likuran namin ni Agustin, Olga. Kung ayaw mo maging apunan ng mambabaong yan. Masyado namang piko ng isang to. Totoo namang mabaho siya. Hindi ba matanggap? Mga amoy bulok! Pwe! Agustin, ano ba naman tong pinsan mo? Ginagalit pa ang mga aswang. Baka mamaya bigla na lang nila tayo. Ay! Napasigaw ako nang bigla na lang sumugod ang isa sa mga aswang. Tarantado! Boom! Sapol! Diyos ko! Helga! Anong mga yan? Mahabaging Diyos, mga halimaw! Olga! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Bakit hindi ka agad sumunod sa amin papasok dito? Bilisan mo! Halika na! Sunod-sunod na nagsigawan yung mga kasama naming nauna nang pumasok sa kapilya kanina nang muli silang dumungaw sa labas nang marinig nila ang tunog ng sumpak ni Agustin. Nakita nilang napapalibutan na kaming tatlo ng mga halimaw habang may isa nang nakahandusay sa paanan namin. Olga, pagbilang ko ng 3, magtago ka sa likod ko habang tumatakbo tayo. Tapos pumasok ka sa loob, naintindihan mo? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Oo, sige. Pero mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat ka, Agustin. Oo, salamat. Ginawa nga namin ang sinabi ni Agustin. Hindi na ako nagmatigas pa sa kanya noon dahil naisip kong baka makasagaba lang ako lalo sa kanya kapag nagpumilit pa akong samahan sila sa labas. Wala rin naman akong magagawa dahil takot din ako sa aswang at hindi ko alam kung paano silang lalabanan. Basta pagpasok ko sa loob ng kapilya, hinila na agad ako ni Kuya Romel at isinarado nila ang may kalakihang pintuan. Doon parang biglang nanghina ang tuhod ko. Diyos ko, kawawa naman ang mga batang yon sa labas. Kaawaan-nawa sila ng Panginoon. Sana nga ho, Sister Remedios. Sana nga ho. Ang mabuti pa, ipagdasal na lang natin sila. Napakatapang ng 2 binatang yon. Para isakripisyo ang mga sarili nila, mailigtas lang tayo. Napakaswerte mo sa nobyo mo, Iya. Nobyo po? Oo. Hindi ba't nobyo mo yung pinsan ni Hermano? Hindi po ah. Kakikilala nga lang po namin eh. Ang akala ko'y magnobyo kayo. Yung tinginan nyo kasi sa isa't isa. Kakaiba. Sister naman, magdasal na nga lang po tayo. Hinablot ko bigla yung rosaryo sa kamay ni Aling Remedios. Pagkatapos ay nagsimula na akong pumikit at magdasal. Naririnig pa rin namin ng mga sandaling yon ang mga ingay ng ginagawang paglaban ng magpinsan sa mga aswang. At pakiramdam ko'y sasabog na noon ang puso ko. Halos magdamag yata kaming hindi nakatulog noon, lalo na nang marinig namin ang mga yabag na parang nagtatakbuhan sila palayo sa kapilya. Maya-maya, tumahimik na ang paligid, pero walang ni isa sa amin ang nagtangkang lumabas. Hindi man lang ba natin sila hahanapin? Baka kung napano ng 2 yon. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong gawin yan. Kaya nga lang,
Nag-aalala ako sa inyo ng anak natin. Walang maiiwang lalaki rito. Kasama niyo kung lalabas din ako. Ay, pasensya na kayo. Kasalanan kong lahat ng ito eh. Hindi na dapat tayo nagsisisihan pa, kuya. Alam kong hindi mo ginusto ang nangyari kay Liana noon. Wala kang alam. Biktima ka lang. Kaya ganun ang nangyari. Isa pa, sa tingin ko, mas makakabuti kung hihintayin na lang nating bumalik sina Agustin at Hermano rito. O kung susundan man natin sila, magpaumaga na muna tayo. Baka kasi lalo lang silang mahirapan kung makikialam pa tayo eh. Wala naman tayong alam sa paglaban sa mga aswang. Pero pastor ko, Olga. Salita ng Diyos ang panlaban ko sa kanila. Mas kailangan ka ng anak mo dito, kuya. Kung gusto mo talagang tulungan sina Agustin, bantayan mo sila rito. Kaya nga nila tayo dito dinala, di ba? Para hindi na nila tayo kailangang intindihin pa habang ginagawa nila ang mga dapat nilang gawin. Naniniwala ako, kuya. Kaya nilang mga yon. Sa totoo lang, hindi ko alam noon kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para sabihin yon kay kuya. Basta, ng mga sandaling yon, wala akong ibang paulit-ulit na naririnig sa utak ko, kundi ang sinabi ni Agustin na siya raw ang bahala sa akin, sa amin. Dahil doon, sa kahihintay kong bumalik sina Agustin sa kapilya, ay hindi ko na naman namalayang nakatulog pa ako. Umaga na ulit nang magising ako dahil sa ingay ng pag-uusap. Ay, Diyos ko! Ang lala ng sugat mo, iyo! Kailangan kang magamot! Dali na kaya natin siya sa ospital. Hindi! Huwag niyong gagawin yan! Baka lalo lang lumala ang lagay ng pinsan ko. Ako na ang bahala sa kanya. Pero may tama ka rin, iyo. Ayos lang ho ako, Sister Remedios. Galos lang ho itong sa akin eh. Tulungan niyo na lang ho akong kumuha ng mga kailangan ko para magamot si Insan. Kailangan ko ho ng langis. Mas maganda kung langis ang nyog. O di kaya, ay langis na benditado. Tapos pahiram na rin ho ako ng posporo. Sige, kung yan ang gusto mo. Sandali lang at kukunin ko ang mga kailangan mo. Agustin! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit umakuwak ang leeg mo? Nagpambuno sila ni Ramon, Olga. Pinipilit kasi ni Ramon na palabasin ang dugo ng aswang na nananalaytay sa ugat ni Agustin. Pero syempre, hindi pumayag itong insan ko. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang. At mas malakas pa rin ang lahing pinanggalingan namin kesa sa lahi ni na Ramon. Akala ko mawawala na ako ng pinsan kagabi eh. Teka, hermano, may tama ka rin sa braso. Wala to, Olga. Walang kwenta sa amin ang atake ng mahihinang aswang. Si Agustin ang kailangang magamot. Dahil yung sugat niya, galing yan sa kuko ni Ramon. Yung kamandag na galing doon. Pwede nung palabasin ang pagiging aswang niya. Bubuhayin kasi noon ang kakaibang kalam ng sikmurang matagal nang kinalimutan ng angka namin. Sabihin mo na lang sa akin, hermano, kung ano ang kailangan kong gawin. Turuan mo ako. Pagkatapos, ipagamot mo kay Sister Remedios yung sugat mo para hindi na lumala. Sigurado ka? Oo. Pero, noong ituro na sa akin ni Hermano kung ano ang dapat na gawin, ay parang gusto kong umatras. Kung hindi ko lang nakitang nagsisimula ng mangitim ang sugat ni Agustin ng mga sandaling yon, kahit na tirik na ang araw sa umaga, talagang babawiin ko ang pagpepresenta ko. Sige na, Olga. Kailangang sunugin mo yung sugat ni Agustin sa leeg. Manid ng kamay ko eh. Hindi ko na maiangat. Kaya ikaw nang gumawa niyan. Total nagpresenta ka. Kapag hindi mo pinatay ang kamandag sa leeg niya, gamit tong langis na dinarang sa apoy, magsisisi tayong lahat. Sus Maria Sep, patawarin mo ko kung masasaktan ka sa gagawin ko, Agustin. Sige na, Olga. Gawin mo na. Ayokong maging nalimaw.
Sa daing na yon ni Agustin, wala na akong ibang nagawa pa kundi ang sumunod. Pikit mata kong inilapat sa leeg niya noon ang telang ibinabad sa benditadong langis na nakabilot sa isang patpat bago yun dinarang sa apoy hanggang sa kumulo. Diyos ko, patawarin mo ako, Agustin. Isa pa! Ulitin mo ulit, Olga! Pero baka naman ayos na yun. Sobrang nasasaktan ka na. Basta, sundin mo ko. Ha? Pasuhin mo pa ang liig ko, Olga! Sige, eto na. Para akong nabibingi noon sa sigaw ni Agustin, nang utusan niya pa akong ulit-ulitin ang pagpaso sa leeg niya hanggang sa bigla siyang nawalan ng malay. Putlang-putla na noon ang labi niya, kaya naman bigla akong nataranta. Mabuti na lang at ayon kay Hermano ay normal lang daw ang reaksyong yon ng katawan nito. Kailangan lang daw naming maghintay ng ilang saglit para makabawi ng lakas si Agustin. Kumusta na siya? Hindi pa rin ba siya gumigising? Hindi pa, Olga. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ayos naman na siya. Mukhang nagbabawi lang siya ng lakas. Masyadong napagod yun kagabi. Dahil sa ginawa niyang pagharap kay Ramon. Ano na nga palang nangyari sa laban niyo? Hindi kaya balikan na naman nila tayo? Hindi na mangyayari yun, Olga. Tinapos na ni Agustin kagabi ang laban. Wala na si Ramon. Inilibing na namin ni Agustin ang ulo niya kaninang umaga. Doon sa gitna ng palayan. Ano? Natalo niyo ang aswang? Oo. Sa totoo lang, akala ko nga kagabi, mamamatay na kami. Talo na kasi talaga kami. Dahil sa dami ng bilang ng angkan ni Ramon. Buti na lang, mukhang malakas talagang tama sa iyo ng pinsan ko. Akalain mo biglang lumakas yung sinabi ni Ramon sa kanya na ikaw ang unang pupuntaryahin nila. Oras na mawala kami sa landas niya. Anong sinasabi mo dyan? Anong malakas ang tama? Sus, nagmamangmangan ka pa eh. Halata naman pati ikaw, malakas din ang tama sa pinsan ko. May tawag dyan eh. Ano nga yung English nun? Soulmate ba yun? Ang sabi kasi nila, kapag daw nakadaupang palad mo ang soulmate mo, kahit na unang pagkikita nyo pa lang, makakaramdam na talaga kayo kaagad ng atraksyon sa isa't isa. Para akong timang na nakaramdam bigla ng pag-iinit ng pisngi noon dahil sa sinabi ni Hermano. Pati tenga ko, alam kong pulang-pula na ng mga sandaling yon, kaya ang lakas ng tawa niya. Ang lakas niyang manukso pero may punto naman talaga noon ang sinasabi niya. Totoong kakaiba ang nararamdaman kong atraksyon noon kay Agustin kahit kakakilala pa lang namin. Tumigil ka na nga. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano dyan. Tsaka huwag mong ibahin ang usapan. Kung patay na si Ramon, marami pa naman siyang natitirang mga kaanak ha. May asawa pa siya. Hindi mo na rin sila kailangang problemahin, Olga. Sa totoo lang, matapos naming matalo si Ramon kagabi, binalak na talaga naming tapusin ang buong angka nila. Pero nagmakaawa sa amin ang asawa niyang si Enilda. Sa totoo lang, kahit pala sila, ay hindi na sang-ayon sa kalupitan ni Ramon eh. Paano kasi? Kahit pala sila, ay sinasaktan at minamaltrato rin ng sarili nilang pinuno. Natuwa pa sila sa nangyari tapos siniling ni Enilda kay Agustin, hayaan na lang namin silang umalis sa baryong to. Matagal na rin daw nilang gustong magbalik loob, kaya humingi sila ng pagkakataong magbago. Pinayagan niyo sila? Paano kung nagsisinungaling lang sila? Paano kung balikan nila tayo ulit? Yun ang kaibahan ng mga aswang sa mga tao, Olga. Ang mga aswang kasi, kahit anong sama nila dahil sa naturalesa nila, meron naman silang isang salita. Marunong silang tumupad sa kasunduan.
Ang tao kasi, di bali na lang. Nakahinga ako bigla ng maluwag sa sinabing yon ni Hermano. Sasagot pa sana ulit ako pero nagulat ako nang may magsalita bigla sa likuran namin. Ang sarap ng kwentuhan yung dalawa. Nagtatawanan pa kayo. Agustin, gising ka na pala. Oo. Wala man lang akong mahagilap na tao dun sa loob. Nandito lang pala kayong dalawa sa labas. Naku, pasensya ka na. Tulog na kasi sina Ate Auring at si Kuya. Si Sister Remedios naman, nagpaalam na magnonobena. May pinag-uusapan lang kami ni Hermano. At ano naman yun? Bakit kailangan niyo pang magtawanan? Lagyan ka naman, Insan. Ngayon lang kita nakitang ganyan kaseryoso, ha. Huwag ka magselos. Di ko naman tipo si Olga. Alam mo naman ang tipo kong babae, eh. Yung matatangkad na parang modelo. Kagaya ng mga babaeng taga Maynila. Iyoko sa pandak. Abot ang kapal na mukha nito ah. Biro lang, Olga. Ay nako, bahala na nga kayong dalawa dyan. Iwan ko na kayo't nang masimulan nyo na ang ligawan. Muli na naman akong pinamulahan ng mukha dahil doon. Si Agustin naman, napaiwas na lang ng tingin. Nang mawala si Hermano sa paligid, ay bigla na lang kaming nagkahiyaang dalawa. Oh, bakit pulang-pulay ang mukha mo? Bakit? Ikaw din naman ah. Teka, bakit parang lapit mo? Lumayo ka nga sa akin. Aray! Bakit ka ba nanunulak? Alam mo namang may sugat yung tao eh. Naku, pasensya ka na. Pasensya ka na, Agustin. Pasensya. Kung hindi ka lang maganda eh. Anong sabi mo? Wala, ang sabi ko, bingi ka. Pumasok na nga tayo sa loob at baka mamaya may sumulpot na namang aswang dito. Inabot pa kami ng 1 linggo sa kapilang yon upang masiguradong wala na talagang banta ang mga aswang sa buhay namin. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon si Kuya Romel at doon na rin pinabinyagan ng anak niya bago kami bumalik ng bahay. Naunang umuwi noon sina Agustin at Hermano sa kanila dahil may mga pananim silang kailangang bantayan noon sa kanya-kanya nilang bukirin. Ang buong akala ko nga ay hindi na ulit kaming magkikita kahit na 1 baryo lang ang layo namin. Hindi naman kasi ako madalas lumabas ng bahay at gumala at ganoon din daw ang magpinsan. Kaya nga, laking gulat ko na lang nang pagkalipas pa ng 2 linggo ay bigla na lang kaming nagkaroon ng bisita. Hermano? Agustin? Teka, kumusta ka na? Ayos na ba yung sugat mo? Magandang gabi sa'yo, Olga. Magandang gabi rin sa inyo. Pero anong ginagawa nyo rito ng ganitong oras? Gabi na ah. Tsaka bakit ba ganyan ang suot nyo? Para kayong a-attend ng kasal. Nakabarong pa kayong may dalang gitara. Gusto raw kasing umakyat ng ligaw nitong insan ko sa'yo, Olga eh. Pwede ba? Ano ka mo? Ligaw? Liligawan? Ako? Oo. Yun eh, kung pwede. Bakit? Anong bakit? Siyempre dahil gusto kita. Gusto mo ko? Oo nga sabi, bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Pero... Ayaw mo yata eh. Uwi na lang ako. Hoy, hindi ah! Ayos lang naman sa akin, pero... Pwede bang magpalit ka ng damit mo? Mukha ka kasing sira dyan sa suot mo eh. Halika, pumasok kayong dalawa sa loob. Ikaw kasi, sabi mo, dapat ganitong suot. Kahit kailan talaga sablay ka, no? Pasensya na. Ngayon lang din naman ako nakaranas ng ganito eh. Hindi pa naman ako naliligaw eh. Ayon po sa kwento ng Lola Olga ko, nag-iwan daw ng malaking pilat sa leeg ni Agustin ang natamo niyang sugat nang magpambuno sila ng aswang na si Ramon.
Ganoon pa man, hindi yon naging kakulangan sa pagkatao ng binata. Dahil para kay Lola Olga ay ito pa rin ang pinakagwapong binatang nakilala niya sa buong buhay niya. 2 taon daw itong nanligaw bago ito tuluyang sinagot ni Lola Olga. At opo, nagkatuluyan silang dalawa. At mga kapwa ko listeners, lolo ko po si Agustin at ang kwentong ito ay madalas nilang ikwento sa aming mga apo nila noong mga bata pa kami. Naging masaya po ang pagsasama nilang dalawa at nagkaroon sila ng 4 na anak. Pangalay doon ang papa ko. 2 taon na po ang lumipas mula nang mawala si Lola Olga dahil na rin po sa sobrang katandaan. Nauna lang po ng 1 taon si Lolo Agustin sa kanya. Ganoon pa man, ang kwentong ito ay itinatak na nila sa puso naming mga apo nila na hindi ko magawang kalimutan, kaya nga naisipan ko rin po itong ibahagi sa inyo. Minsan talaga may mga bagay tayong hindi inaasahang mangyayari sa atin na siyang babago sa takbo ng ating buhay. Patunay na dyan ang karanasang ito ng lolo at lola ko na sana po'y nagustuhan nyo. Nawa ay nag-enjoy kayo sa pakikinig, mga katakip silim. Muli ay ako nga po pala si Angela. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyo.